Isang mapagpalang araw sa bawat isa. 12:00 nga ngayon ng madaling araw at wala akong magawa. Kaya naisipan ko na lang na i-change water ang aking mga beta. Dahil matagal-tagal ko na rin hindi napapalitan yung kanilang mga tubig. Na dapat sana ay every 3 days. Kaso, nagiging 3 weeks. Mabuti na lang at walang nagkakasakit sa kanila. Pero wag yung gagayahin yun. At syempre, ganito ang aking technique sa pag-change water. Inililipat ko muna sila dun sa mga maliliit na plastic cup mula sa kanilang mga beta jar para mahugasan at mabanlawan ang kanilang mga beta jar. At sa paghuhugas ko nga ng mga beta jar, hindi ko na ito sinasabon. Depende na lang kung may ibang isda na gagamit sa beta jar na yun. Lalo na kung nagkasakit yung unang beta na gumamit ng beta jar. Yun, kailangan talaga nating hugasan ng maigi para hindi mahawa yung sunod na gagamit. At as usual, naglalagay ako ng anti-chlorine sa ating mga tubig. Galing kasi direkta sa gripo yung tubig na gagamitin natin at medyo may chlorine yun. Masama kasi sa mga isda ang chlorinated na tubig. Sa tubig naman, maaari tayong gumamit ng stock water na na-stock na ng 1 to 2 days para sure na wala na itong chlorine. Pwede rin tayong gumamit ng tubig ulan, tubig galing sa deep well, at mineral water. At syempre, hindi natin dapat kalimutan na maglagay nitong Masters Kit Pro. Malaking tulong talaga to para mapanatili na malusog ang ating mga beta. Isang patak lang naman nito kada water change ay sapat na, kaya't matitipid mo rin. Pero kapag alam kong medyo masama yung pakiramdam ng beta ko, ay 2 patak ang nilalagay ko. At syempre, hindi rin dapat mawala ang talisay leaves. Kailangan yung tuyo o kaya't naibilad na sa araw para mas lumabas ang katas nito kapag nasa tubig na. Hindi na rin natin isasama yung tangkay niyan sa gitna. At puputol-putulin lang natin yan at ilalagay sa bawat beta jar. Pwede ka rin gumamit ng talisay extract kung meron ka. Mahalaga kasi ang talisay para gumanda ang quality ng tubig ng ating mga isda. Pero ayos lang din naman kung wala kang ilagay na ganito. Kaya lang, mas maganda talaga kapag naglagay ka ng ganito para maging healthy rin ang mga isda mo. At ito nga yung talisay extract. Meron pa kasi ako natirang kakaunti, kaya inubos ko na rin sa bawat isa. Kung may time ka, maaari ka rin gumawa ng sarili mong ganito. At napakadali lang naman. Pakukuluan mo lang naman yung talisay leaves at kukunin mo lang yung katas nito. Pero syempre, ang bawat breeders ay may nilalagay pang ibang mga sangkap dyan na makakatulong din para sa magandang kalusugan ng ating mga isda. Gaya na lamang ng turmeric o yung luyang dilaw. Maganda kasi yun lalo na kapag malamig yung panahon. Madali kasing makakapitan ng sakit ang ating mga isda kapag nalamigan sila. Kaya dapat maintain din natin yung temperature. Pero syempre hindi rin naman yung sobrang init. Tapos na nga ako mag-water change at maghihintay na lang tayo ng 4 hours bago natin sila ibalik sa kanilang mga beta jars. Hihintayin pa kasi nating umepekto yung nilagay nating anti-chlorine. Nagutom nga ako pagkatapos ko mag-change water kaya't nag-order muna ako ng paborito kong takoyaki sa Grab. At napaka-solid talaga nito. Isa ito sa aking mga comfort food, lalo na dito sa binibilhan ko sa Grab, yung Zuto Takoyaki, dyan lang sa may Luzon. Kaya't hanggang dito na lang mga kaibigan. Ingat sa lahat, ride safe, happy fish keeping, and God bless everyone.